Pinababawi ni bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang utos ng dating Ombudsman na huwag ilabas ang salin o yung tala ng mga yaman ng ilang matataas na opisyal kung wala silang permiso. Kung sakali may sa publiko na ang salin ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Vice President Leni Robredo, pati ang kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Joseph Moro. Unang araw sa opisina ng ikapitong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla at sa simula ng 7 taon niyang termino, isa sa mga una niyang gagawin ang pagbawi sa isang Memorandum Circular No. 1 Series of 2020 ng pinalitang si Samuel Martires. Sa utos kasing yan ni Martires na isang Duterte appointee, ipinagbawal ang paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung walang permiso ng may-ari nito. Sa Ombudsman Central Office pa naman isinusumite ang SALN o tala ng mga yaman at utang ng mga pangulo, pangalawang pangulo at mga pinuno at miyembro ng mga constitutional office, ombudsman at mga deputies nito. Pero kahit bago pa ilabas ang circular ay hindi na isinasa publiko ng ombudsman ng SALN na mga opisyal para sa taong 2018. Kaya nga 2017 SALN na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang huling nakita ng publiko. Pero sa pagbaliktad ni Remulla sa dating patakaran ni Martires, mabubungkal na mga SALN na hawak nito na mula pa taong 2015. Ibig sabihin kasama dyan ang mga SALN ni Duterte, dating Vice President Leni Robredo, pati ang kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ng publiko. I'm opening a can of worms, but so be it. Why not? Ano yan public information na nga yan nahanap natin When we talk about transparency, let's go all the way. PBBM, Oh, kasama kami dyan. Kasama kami lahat dyan. Vice President. Ano lang may re-redact lang tayo. Siyempre may mga privacy matters. Sa susunod na linggo na maglalabas ng memorandum si Ombudsman Remulla para ipatupad ang kanyang pulisiya na buksan ng SALN sa publiko. We need requesting parties to ask for the information. Wag naman blanket. Baka naman hingin nyo sa amin yung buong file. Mahirap yan, di ba? Hindi naman tama. Tsaka baka ma-weaponize ang kailangan dyan. May undertaking. There are things that you have to keep secret for national security purposes. Ombudsman din ang nag-iimbestiga ng mga reklamo kaugnay ng katiwalian at magdedesisyon kung may sapat na kasong maisasampa sa Sandigan Bayan. Sa flood control projects halimbawa, iniimbestiga na nito ang inihaing reklamo ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong September 11 laban sa ilang opisyal ng DPWH at ilang mga pribadong kontraktor. Bago iwan ni Remulla ang DOJ, patapos na aniyang case build-up at may posible na silang state witness. 4 na dating DPWH official at 3 private contractor ang nag-a-apply na maging state witness. May isa na kaming nako-consider. Isa pa lang. Nakipagpulong din si Remulla sa Sandigan Bayan para tingnan kung pwedeng bumuo ng special division na walang ibang lilitisin kundi mga kaso kaugnay ng flood control projects. Para we can ask for a continuous trial. So there will be no delays in the hearings. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.